Amen. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at ang ating isipan para sa mensahe ng ating Panginoon sa gabi nito. At ito po yung atin ng ating Pastor Eddie. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible, the book of Jude, chapter 1, beginning verse 1 and 2. Ito po ang salita ng Diyos. Mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang habag at kapayapaan at pag-ibig. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaaring na po tayong pupurihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon, ang ating pag-aaral po ay tungkol po sa aklat po ng Jude o Judas. At dito ay pasisimulan po natin ang pag-aaral na ito, seri pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At dito ay titignan natin itong sulat na ito. Alam po ninyo, kapag hingnan po natin ang sumulat po nito si Jude, ang sabi po sa Bible, mapapansin po natin ay ganito. Siya po ay isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid ni Santiago at half-brother ni Jesus Christ. No, kung mapapansin po natin yon. At yan ay mapapansin natin, ito po yung kanyang sulat na ito. At itong sulat na ito, it was addressed para po sa mga mananampalataya. Kasi kung makikita po natin dito, sabi nga po ng Biblia ay Jude, the servant of Jesus Christ, sabi ganyan, and brother of James. At mapapansin po natin dito, sabi niya, to those who are called. Okay? Kaya it was addressed for the believer. To those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. At makikita natin dito yung benediction niya, no? Antimano, mapapansin natin, di ba? Noong mga unang panahon, ang benediction nasa una Minsan nasa una, no? Sabi niya ganyan, mercy and peace, love be multiplied to you. At yan ay sulat po niya. Ngayon, ano ba yung topic na pag-uusapan po natin? Yung topic na pag-uusapan po natin ay called, sanctified, and preserved. At yun ay makikita po natin dun po sa King James Version, those who are called, sanctified by God, the Father, and preserved in Jesus Christ. Ngayon po, kung papansinin po natin, itong tatlong salitang binitawan po ni Apostle Jude, sabi nga pong ganyan, una binigyan din niya ang mga salitang ito. Those who are called. Silang mga tinawag po. Alam po ninyo, kapag ginignan po natin, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, lahat ng mga Kristiyano ay tinawag po ng ating Panginoon. At sila ay merong sinasabing banal na pagkakatawag po kay Lord. According to 2 Timothy chapter 1 verse 9, sinabi po ng Biblia ay ganito po, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa magsimula ang mga panahon. Kaya kung makikita po natin dito, sabi nga po ganyan, itong tawag na ito, hindi naman dahil daw po sa tayo daw po ay may mga ginawa. No? Kumbaga sa ito'y kalooban ng ating Panginoong Diyos, yung pagkakatawag po niya sa atin. Posibleng sabihin natin sa puntos na ganito, tayo po ay napusuan ng Panginoon. At sabi nga po ganyan, according to His grace, no? Yung grace na biyaya ng Panginoong Diyos, ay mapapansin po natin, di ba? Talaga namang napakayaman ng biyaya ng Diyos sa pagkakatawag po sa atin ng ating Panginoon. Pero binibigyan din dito, yung kanyang pagkakatawag po, mga kapatid, hindi lamang po tayo magkaroon ng kaligtasan, kundi tinawag din po tayo ng ating Panginoon ayon sa kanyang layunin mula pa sa simula. Take note po, no? Before the foundation of the world, sabi nga pong ganyan, o bago itinatag ang pundasyon ng mundong ito, o bago gawin ang mundong ito, si Lord tinawag na po niya tayo. Sa madaling sabi, hindi pa po tayo pinapanganak, tayo ay nandun na yung plano ng Panginoon na kung saan tayo ay kanyang tatawagin. At ipinakita din po ng salita ng Panginoon, according dito po sa panawagang ito, nangyari ito nung meron mag-share ng Word of God or nakarinig po tayo ng Gospel.
Kaya po, sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, upang magkamit kami ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Bigyan din ang salitang ito. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Kung mapapansin po natin, kaya nga po napakahalaga po ng sinasabing preaching of the gospel Kasi doon sa preaching of the gospel, ay makikita natin dito, di ba? Maraming mga tao nakakarinig, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, talaga namang makikita natin, di ba? Sila ay tumatanggap sa Panginoon, nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon, at yun nga, nagsawa na sa kanilang buhay na tumakbo sa sanlibutan ito, kundi lumakad na ngayon ay sa tuntunin po ng ating Panginoong Diyos. At kung mapapansin po natin, binigyan din po yan ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga po, napakahalaga at gusto kong bigyan ng emphasis ito, yung sinasabing pag-share po ng gospel. Kasi naalala ba niyo sa Romans chapter 14, sabi niya ganyan, paano naman kami pupunta doon? Wala naman magsusugo sa amin. Okay? Tayo sinugo ng ating Panginoon para ipangaral ang mabuting balita. At sabi nga po ganyan, paano sila makakarinig kung walang magsasalita? Kaya naman po tayo na tinawag din ng ating Panginoon, sabi nga po ganyan, natamnan tayo ng salita ng Panginoon. Marapat lamang po na tayo din po ay mag-share o magtanim ng Word of God. Alam mo ninyo, sa totoo lamang po, bagamat mapapansin po natin, alam mo ninyo, may itinakda talaga ang Diyos na panahon para ang mga taong ito ay lumapit sa Kanya. Pero ang pinakamahalaga po, dapat mag-share tayo ng gospel. At yan ay laging binibigyan at binibigay paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sabi nga po, mapapansin din po natin, tinawag yung mga apostol ng ating Panginoon, the 12, di ba? At mapapansin po natin, sabi nga po sa Bible, bago po pumanik po si Jesus Christ sa langit, sabi nga po ganyan, sila tinagubilinan, na po, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin na lamang po natin sa puntos na ganito. Paano kaya kung hindi ginampalan ng mga apostol yung kanilang tungkulin na mag-share ng gospel? Ano kaya mangyayari po doon sa mga tao? Di ba? Mapapahamak sila. Ikamamatay nila na kung saan hindi sila makakarinig ng gospel, ng mensahe ng kaligtasan, at sabi nga po ganyan, mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Hindi lamang ikamamatay nila ito, kundi doon sa kanilang buhay, hahatulan sila ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Kaya po mahalaga i-share yung salvation message ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mapapansin natin, sa mga tinawag, sabi nga pong ganyan, ipinakita, meron tayong responsibilidad. Having accepted the call, tinawag ka ng Panginoon, meron kang tungkulin, meron kang responsibilidad na dapat mong ganapin sa buhay po niya, buhay po ng mga tinawag. According to 2 Peter chapter 1, verse 10 to 11, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Dapat daw po magpursige, maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo malugod na mapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Jesucristo at tagapagligtas. Okay, kung mapapansin natin ay ganito, meron tayong tungkulin na dapat nating ganapin. Okay? At ang tungkulin ito ay dapat daw po ay ganapin ng bawat isang tinawag o kaya ay pinili ng ating Panginoon. Sabi nga pong ganyan, gawin daw po natin, maging masigasig po tayo sa ating buhay na ito bilang mga Kristiyano. Talaga namang hindi lamang po masigasig, magsipag, lahat ay gagawin natin dapat para po sa ating Panginoong Jesus. No? Yan, first things first po yan kung meron man tayong dapat unahin at ganapin sa ating buhay, walang iba kundi ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tayo po ay mga tinawag ng Diyos, sabi, hindi gaganap po ng ating mga tungkulin, tiyak yun mga kapatid. Wala tayong pagkakaiba doon sa mga tinawag ng Panginoon sa Old Testament, yung mga Israelites, di ba? Tinawag sila ng Panginoon.
At sinabi ang lahat ng mga instructions sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. At may pinangako sa kanilang promised land. Pero hindi sila nakinig mabuti. Kaya naman na nangyari, sabi ko sa Bible, yung kanilang pamumuhay ay talaga namang hinatulan ng Panginoon at yung kanilang mga buto ay nagkalat po sa ilang. Ibig sabihin, merong hindi nakarating ng lupaing pangako. May mga tao na kung saan hindi nila nakamtan yung blessing ng ating Panginoon. Kasi dumating doon sa point na hindi na binigyan ng pansin at diin sa kanilang buhay yung pagkakatawag po ng Diyos sa kanila. Remember this, the call of God is the will of God. Dapat bigyan mo natin ng diin yun, okay, sa buhay natin. Ang tawag ng Panginoong Diyos, yan ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang tawag ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Yung pangalawa, pinakita dito, sanctified by the Father. At yun po ay binigyan din po sa salita ng ating Panginoon. Alam pa ninyo, ang salitang sanctified or sanctification are translated from the Greek word hagaiso. Ang ibig daw po sabihin dito, gawing banal, to set apart, ihiwalay, for a special purpose. Anong purpose pong hiniwalay? Para po sa isang sinasabing special na layunin. Kasi po, sa dinami-dami po ng mga tao sa mundong ito, hindi ko ba naisip yon? Tinawag ka ng Panginoon, tapos nung tinawag ka ng Panginoon, at nung tumugon ka sa Kanya, take the word tumugon ka sa panawagan ng Panginoon, automatic yun mga kapatid, di ba? Hindi lamang po tinanggap po si Jesus Christ as your Lord and your Savior, ihiniwalay ka ngayon ng Panginoon. Okay? Ginawa ka niyang banal. Kasi, ang mundo ito, lumalakad sa kawalang kabanalan. Pero tinawag ka niya, sabi nga po, para gawin banal, at ihiwalay para sa sinasabing espesyal na layunin ng ating Panginoon. Ito pong sinasabing pagpapabanal na ito, sabi nga pong ganyan, ipinakita po yan ng salita ng Panginoon sa Hebrew chapter 2 verse 11. Sabi si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal na pinapaging banal. So, ito mahirap tanggapin ito pero hindi katotohanan. Gusto naman talaga nating maging banal at yun ang katotohanan doon. Pero yung paraan ng pagiging banal, kung gagamitin po natin yung pansarili nating pamamaraan, malabo po mangyari sa atin yun. Pero ipinakita po ng Word of God na pwede palang mangyari ito at ito'y sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila. Paano nangyari ito? Di ba? Sinabi natin, meron tayong sinasabing acceptance and repentance and acceptance. Di ba? Meron nag-share ng gospel sa atin. Tumimo sa ating puso, hindi po tayo. Nilid tayo sa isang prayer of repentance and acceptance. Sumunod tayo sa prayer na yon. Pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo Jesus. Di ba? At dahil tinanggap mo ay banal, merong impartation ng kabanalan po ito sa buhay po natin. Naintindihan po ba natin yon? At sabi nga po ganyan, tiyak yun yung oras na yun, banal ka. Pero kapag dampian ka ng kasalanan, para manatili yung kalinisan, katuwiran, kabanalan, kailangan mo mag-repent kay Lord. Ganun po kasimple lamang po yun mga kapatid. Hingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng kasalanan mo nagawa at pagkatapos mo, gagawin kang matuwid. Hindi lamang papawalang sala ka ng Panginoon, gagawin kang matuwid ng Panginoon dahil kayo pinawang sala ulit at ang kabanalan ay muli sa buhay mo. Kaya yun po pinapakita dito. Si Jesus Christ nagpabanal sa kanila. Kung wala si Kristo, hindi pwedeng maging banal ang isang tao. Okay? Kung hindi mo tinanggap si Kristo, malabo na isang tao ay maging banal. Okay? Kaya yun po pinapakita po ng Word of God. Sabi nga po ganyan. At hindi lamang po yan. Sa proseso, nandun din po yung sinasabing paggawa ng banal na Espiritu Santo. It's said to be the work of the Holy Spirit. Romans chapter 15 verse 16, sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, sila ay
pinagpapabanal ng Espiritu. Kaya ngayon, yun ang mapapansin natin dito eh. It is the work of the Holy Spirit. It is the work of Jesus Christ. At yun din ng ating Ama, na kung saan dumadaan tayo sa proseso, doon sa proseso ng pagtanggap at proseso doon sa sinasabing patuloy na paglakad natin ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun. It is also the work of the Word of God. Tingnan natin ito. John chapter 17 verse 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Tapos sinabi po sa Ephesians chapter 5 verse 26, upang kanyang pabanalin sila na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Hindi ba't mapapansin natin, sabi nga pong ganyan, yung word, truth yan eh. Diba? Pag in-apply mo ito sa buhay mo, di ba, kanina po pinag-uusapan natin, faith and obedience, di ba? Suma total yan, pag pinagsama mo, nauwi sa isang salita. Anong salita ito? Holiness. Okay? Kaya kung pagsasamahin mo yung faith mo, tapos yung sinasabing obedience mo sa Word of God, lalakaran mo yung Word of God eh. Eh, salita ng Diyos banal. Eh, nilakaran mo ito. Naging panuntunan mo sa buhay mo ito. Di ba? Ibig sabihin, lalakad ka sa kabanalan. Okay? At yun ang ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, may proseso. At para manatili ang kabanalan ito, kailangan mo mag-obey, kailangan mong sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Patuloy na sumasampalataya at hindi bumibitaw sa ating Panginoon. At kapag ginawa po natin sa ating buhay, ito mga kapatid, sabi nga pong ganyan, ang kabanalan ay manatili sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Gayon din po naman, ipinakita dito, sinasabi po na mayroong tinatawag na biblical evidence. Okay? Hindi lamang po yung nadampihan ka ng kabanalan, tapos wala namang impact ang buhay mo. Take note, sa Korinto po, o sa mga mananampalataya po sa Korinto, ganito po ang pagkakasabi po. In 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaaring ganap na kayo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Ibig sabihin, mapapansin natin, doon po sa kanilang buhay, lumalakad sila. Kaya naman nababanggit po ni Apostol Pablo ang mga salitang ito. Okay? Ibig sabihin, makikita yung ebidensya sa kanilang buhay na sila ay lumakad ayon po doon sa kalooban o salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, yun po pinapakita at binibigyan din ng salita ng Diyos. Diba? Kaya yung obedience natin, habang nagpapatuloy yan, automatic po yun mga kapatid. Lumalakad po na may kabanalan at katwiran. Pero once you disobey ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga salita, nagkakasala na po tayo. Okay? We sin. At yun ay mapapansin natin. Paano, Pastor, kasalahin sabihin natin? Magsisi sa kasalanan. Pwede balik ulit sa dati. Di ba? Nandun ulit yun. Nililisin ka ng Panginoon, gagawin kayo. Di ba sabi sa Ephesians chapter 1 verse 9, if we confess our sins in our mouth, He is just, ang Diyos, He is just and faithful to forgive us, okay? And cleanse us from all, pag sinabi mong lahat, walang ititira sa iyong Panginoong Diyos, all unrighteousness, no? At meron pa sinabi sa Bible ay ganito, according to Hebrew, kung naman nagkakamali, hindi na iisipin pa yan ang ating Panginoon at hindi na rin yan tatayo laban sa iyo pagdating ng araw. Kasi meron sinasabing Book of Life, di ba? Yung Book of Life, doon nakalista yung pangalan natin, di ba? Pero meron din sinasabi, kasi doon po sa Panginoon, sa kanyang banal na presensya, meron Book of Life at saka meron Book of Works. Yung Book of Works, lahat ng ginawa po natin doon, mga kapatid. Kung hindi tama yung ginawa natin, nakalista po yun at hindi natin pinagsisihan. Okay? At yung lahat ng mga ginawa natin, nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Pero kung halimbawa sabihin natin, kung meron tayong ginawa, nagkamali tayo, nahulog sa pagkakasala, pinagsisihan natin ito, burado po yun, linis po yun. Kaya nga sabi sa Bible, hindi yun tatayo pagdating ng
araw na tayo harap kay Kristo. Di ba? Linis siya. Kaya nga po mahalaga, dapat ang buhay natin ito, mga kapatid, ay lagi natin pinapalinis sa ating Panginoon. At lagi natin hiniling kay Lord, gawin mo kaming karapat-dapat o Diyos. At lagi nyo kami ilayo sa lahat ng gawa ng masama. At ingatan po ninyo ang buhay namin ito. No? Kaya yun pong pinapakita po ng Word of God. So may ebidensya na dapat makita po sa mga mananampalataya. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, naway lubusin kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan, ano daw po? Ang inyong buong katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ang tao meron tatlong bahagi Di ba? Hindi dalawa. Kasi may mga nagtuturo, dalawa lang daw pong bahagi ng tao. Kaluluwa at espiritu at katawan. Yung espiritu at kaluluwa, pinagsama po yan. Tapos katawan. Dalawa lang po yun, no? Hindi ako nagkakamali, ang tawag nila doon dichotomy. Pero tayo, tatlo Meron kang katawan, meron kang kaluluwa sa gitna, at meron sa kaloob-looban ng espiritu. So, ganun ang pagkakagawa po sa atin ng ating Panginoon. Sabi nila, trichotomy daw po yun, hanggang sa pagparito ng ating Jesucristo. So, gusto ni Lord, yung ating espiritu, kaluluwa at katawan, ay dapat daw po ay banal sa harapan ng ating Panginoon. Pangatlo, preserve in Jesus Christ. At yan ay binigyan din po ng salita ng Diyos. Kung papansinin natin yung salita ng Diyos, sabi nga po, the word preserve, galing sa salitang Grego, na ang salitang ito ay ginamit dito ay tereo. Which means kahulugan to guard, bantayan, from loss or injury. At dito ay mapapansin po natin sa salita ng ating Panginoong Diyos ay ganito. According to 1 Peter, ipinakita po ng salita ng Diyos at tayo binibigyan talaga niya tayo ng assurance ng Panginoon, itong pananampalataya natin ito, itong buhay natin ito, na kung saan naiingatan ng Panginoon. Sabi nga po, 1 Peter chapter 1 verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng mundo. Hanggang nabubuhay po tayo sa buhay na ito, binigyan tayo ng assurance po ng Diyos. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga iingatan tayo ng Panginoon hanggang ihayag ng Diyos ang katapusan ng panahon. Yan ang assurance sa atin ng ating Panginoon. At kasabay din po nito, ipinakita dito sa sulat po ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. So, ibig sabihin, hindi lamang si Peter nagbibigay sa atin ng assurance sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Maging sa Apostol Pablo, binanggit din niya ito, mga kapatid. Kasi itong mga writers na ito, Paul and Peter, itong binigay sa kanila ni Lord Hindi naman basta galing lamang po sa isip nila ito. Ito'y kapahayagan po mula sa ating Panginoon na binigay sa kanila. Na binibigyan sila ng assurance. Nung time nila, grabe po kasi yung persecution. Grabe po yung pinagdadaanan po nila. Isipin mo na po natin ganito. Isipin po na yung church. Yung mga Kristiyano noon pinapatay. Yung mga Kristiyano noon pinapahirapan. Yung mga Kristiyano noon binibilanggo. Sa panahon natin, hindi naman tayo ganito, mga kapatid. Pero merong mga lugar na kung saan kinakatay yung mga Kristiyano. Pag napunta ka sa mga sinasabing Muslim area, at yung mga sinasabi nila, talaga namang ayaw nila ng ganun May mga taong pumapatay, mga ISIS, di ba? Pinapatay nila mga Kristiyano. Nung time po ng mga Romano, pinapatay yung mga Kristiyano kasi at that time, banta sa kanila ang mga Kristyan. Natatakot itong mga emperor na ito, baka isang araw, ang mamuno Kristyan. At natatakot sila sa kanilang buhay. Kaya naman, inunahan na nila ang mga Kristiyano. Kapag nakikita nilang dumadami ito, binubuwag nila, hinuhuli nila, binibilanggo, pinapahirapan,
at pinaparenounce si Jesus Christ as their Lord and their Savior. Sa atin malaya, meron tayong freedom of religion. Mas matindi yung kanilang kalagayan. Pero pinakita ni Paul at ni Peter, binigyan ng assurance po yung mga mananampalataya na sinulatan nila na ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay laging nariyan na handang tumulong sa bawat mananampalataya. Diba? Yun po yun. Yun ang pinaka-context niyan. Grabe yung persecution nila noon. Pero sabi niya, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin mag-aadit sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. John chapter 10 verse 27 to 29. Ano po sabi po ng Word of God? Ang sabi po ng Word of God ay ganito po. Kung papansinin natin, maging si Apostle John the Beloved, ay talaga nagbigay din po siya ng kanyang pahayag. Sabi niya, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala. Ibig sabihin, kilala kayo ni Lord. Lahat tayo kilala dito. Sila'y sumusunod sa akin, sabi po ng Panginoong Hesus. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila aagawin o hindi sila maaagaw sa aking mga kamay o agawin ng sinuman sa aking mga kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Yan, assurance po yan eh. Kung itong kamay, halimbawa, itong kamay ng Panginoon, nandito ka, walang makakaagaw sa kanyang kamay. Sino may kapangyarihan para umagaw sa kanyang kamay? Our God is omnipotent God. Di ba? Makapangyarihan siya. Kung wala siyang kapangyarihan, hindi siya pwedeng tawagin Diyos. Kung meron pwedeng umagaw sa kanyang kamay, mas makapangyarihan yon. Pero hindi eh. Siya yung pinaka-makapangyarihan sa lahat. At binibigyan niya tayo ng assurance, hindi ka kayang agawin ng diablo sa kanyang mga kamay. Okay? Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi ka mapapahamak. Huwag ka lamang pong susuway sa kanyang kalooban. Amen? Okay, nandyan ka nga sa kamay ng Panginoon, ang likot-likot mo naman, ay gusto mong tumalon. Ano magagawa sa iyo, Lord? Di ba? Meron siyang free will. At yung meron tayong free will. Binigyan tayo ng free will ng Panginoong Diyos. Pero dapat yung free will na yan, gamitin lamang po natin para po sa kanyang kalooban. Hindi para tayo magtaksil, hindi para tayo lumayo, at lumakad sa sarili nating kagustuhan. Okay? Pero ang assurance sa atin ni Lord, iingatan niya tayo at papagnubayan niya tayo. Yan ang pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, ipinapakita dito, ang gusto lamang po ni Lord, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung po panawagan po sa atin kailangan manatili lamang po tayo. At kapag tayo nanatili sa Panginoon, sabi nga po, meron sinasabi pong God's responsibility and man's responsibility. So kailangan, okay, sinabi ni Lord, eto pangako ko sa iyo, iingatan kita, papatnubayan kita, pagpapalain kita, wala makakaagaw sa aking kamay. Ipinakita ng Diyos yan. So anong tungkulin naman natin? Anong responsibilidad natin? Siyempre, kailangan tayo manatili sa Kanya. Kailangan tayo makinig lagi sa Kanya. Kailangan lumakad tayo ayon sa Kanyang palatuntunan. At sabi nga po, kapag ginawa po natin ito, buhay na walang hanggan, makakamtan natin yung kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung po pinakita po ng Word of God. Okay? Unang-una daw po, ano daw po yun? Kailangan, sabi nga po, maintindihan natin, ikaw ay tinawag ng Diyos. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon. Sabi nga, lahat, maraming tinawag di ba? Kaya lang, minsan marami ang tumutugon. Konti lang yung tumutugon. At konti lang talaga yung mga naging hiniran. So, ang pinakamaganda dito, tinawag ka, tumugon ka, okay, praise the Lord. At ang Diyos naman po ay merong pangako sa atin. Tinawag ka, tumugon ka, gagawin kanyang banal, at iingatan
Kanya. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Father God in heaven, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat dahil kami tinawag po ninyo. Salamat dahil kami pinapaging banal po ninyo. Salamat dahil kami patuloy po ninyong iniingatan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pangakong ito na binitawan po ninyo sa amin. Kaya naman, hayaan po ninyo na lagi niyo kami ingatan, patubayan ng Espiritu Santo at tulungan lumakad lagi sa iyong kalooban. Father God, anuman ang aming mga personal na kahilingan sa oras na ito ay aming pong itinataas. Yung mga kapatid po namin, Lord, na mayroong karamdaman, patuloy niyo po silang hipuin, and we ask your healing touch be upon their lives, Lord. I declare your word, by your stripe and by your blood, they will heal in Jesus' name, at lagi mo minamasdan ang iyong mga salita, at ang kaganapan po nito. Salamat po. At gayon din po naman, Panginoon, sa bawat pangangailangan namin, kayo din po ang tumugon ng lahat ng ito. Lord, katulad ng iyong sinabi sa amin, kapag kami ay sumampalataya na aming matatanggap yung aming mga kahilingan, pangangailangan at prayer request, tunay, Panginoon, matatanggap na po namin. Maraming po salamat, O Diyos, at sa oras na ito, ikawad po niyong bendisyon pagpapala sa bawat isa, o yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa, pagpalain ng sambayan at iligtas, pagpalain din po niyong kabuhayan, trabaho, negosyo. Ibuhos mo sa ganang pagpapala, sukat walang kalagyan. Salamat po, Jesus, aming tinatanggap ang lahat ng ito. Sumainyo ang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at pag-ipag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.